Magandang gabi mga kaibigan. Excited ako na i-share sa inyo na ngayong gabi lalapag na ang ating mga puppies. At para sa mga importer or sa mga gusto mag-import ng mga tuta galing Romania, pwede nyo kontakin itong shipper na ginamit ko. And for exporting naman, ito yung dapat nyong kontakin. Subok na trusted ko na to. Ang dami na namin napadala dito sa Pilipinas, pero ngayon lang kami magkikita ni Sir Junwell. Bossing, bro. Kamusta? Yo bro, kailan tayo nagkita? Oo nga sir. Tayo ko pag-usapan. After almost 2 hours ng biyahe, nandito na tayo. Ito nga pala yung personal account ni Sir Junwell. Sobrang bait niyang kausap. Ito na nga, grabe. Video? By the way guys, first time ko lang to na-experience yung makapasok sa loob. Usually kasi nag-aantay ako sa labas. Bago ka mag-import, kailangan alamin mo muna yung mga permits. Pero ako nga dahil busy ako, kaya binabayad ko na lang to kala Sir Junwell. At since si Datoy nung dumating, sila na talaga yung kausap ko. Sila din nag-process ng lahat-lahat, kaya sobrang hayahay. Akala ko nga pagtapos ng mga permits, tapos na yung trabaho nila. Pero ito, na-witness ko kung paano nila inaasikaso yung mga puppies. Paglapag ng mga import puppies, andito sila sa isang kwarto. Take note, well ventilated ito. Merong aircon, meron exhaust fan, at meron din electric fan. Andito na nga rin pala si Sir Gab para ayusin yung mga puppies. Isa-isa nila ito nilalabas para linisin yung mga crates. Tingnan nyo naman kung gaano kakapal yung mga buto niyan. Magtatatlong buwan pa lang yung edad ng puppies natin. Pero ito libot na siya ng libot. Ay, itong tuta nga pala na to ay Aksaray Malaklisi. At ito papainumin natin ng tubig. Dahil sa tagal ng biyahe nila, possible na ma-dehydrate sila. Nasaktuhan ko nga rin pala yung pag-scan ng kanilang microchip. Pero ito good sign nito na sobrang energetic ng mga tuta. Meron kasing ibang mga tuta or even mga adult dogs na nahihirapan mag-adjust o makarecover. Mabuti na lang din at magagaling yung mga breeders natin. Yung mga naipapadala nila sa atin ay hindi mahihinang aso. Sa importation, possible ka din talagang maloko. Merong mga breeders sa abroad na nagpapadala ng reject regardless kahit saan ito galing. After malinis yung crate, ipapasok na ulit yung puppy at ito ilalabas na natin. Ang isa sa mga tutang pinaka-inaabangan ko. Dito sa Pilipinas, 2 pa lang yung kilala kong meron nito. At ito nga ang Volkadav. Kilala din sila bilang fighting dog. Pero kahit nasabihin pang fighting dog ito, sobrang sweet nila sa mga tao. At kahit na 15 weeks old pa lang ito, sobrang laki niya talaga. Ang cute nga ng ngipin eh. At masasabi mo din well-bred ang puppy na to. Kitang-kita talaga sa structure niya. Halatang hindi siya ganun ka-stress sa biyahe niya dahil hindi din bumagsak ang kanyang timbang. And eto, after ulit i-disinfect ang crate, ipapasok ulit siya ni Sir Gab. Mind you guys, 15 weeks old pa lang ito. Ito nga pala ipapartner natin kay Sultan. Dito na tayo sa pinakahuling puppy. Isa din ito sa pinaka-inaabangan ko. Dahil sabi ng breeder natin, ito daw yung isa sa pinakamalalaking female na i-produce niya. At halata naman talaga. Edad niya, pwede kong i-compare yung size ng bones niya kay Datu nung dumating si Datu. Okay din ang energy niya, yun nga lang halata sa kanya na na-stress siya sa biyahe. 20 hours ba naman yung biyahe nila? Kaya normal talaga na medyo mahirapan sila mag-adjust. After ng 1 oras na nandito tayo sa loob, natapos na rin yung paglilinis ng mga crates. At habang si Sir Gab naglilinis ng mga crates, si Sir Junwell naman nagpa-process ng mga clearance na kailangan para mailabas yung mga puppies. Grabe itong experience na to, sobrang saya. Thankful ako dahil hindi ako napuyat. Thank God, ligtas akong nakauwi sa bahay. Promekta nga pala sila kala Sir Charles. Si Sir Charles yung trainer ko ng mga import. Kanya ko din pinapalodge yung mga puppies na dumadating dito. Kahit anong breed kaya niya i-train. Meron din siyang alabay na sa kanya yung kapatid ni Kaiju. Masasabi mong nakapagpahinga na nga yung female Malakli natin. Dahil mas maganda na siya gumalaw. At sigurado ako nakakain na rin siya ng maayos. Hinahanda na ulit siya dahil ibabiyahe na ulit siya papunta sa Iloilo. Another biyahe na naman. At sigurado ako may stress ulit yung puppy, pero don't worry dahil sigurado rin ako na mas maaalagaan siya ng bago niyang amo. Nagtataka nga rin ako, ang daming nalulungkot. Nasabi na sana daw maalagaan ng bagong amo yung mga tuta. Pero common sense na to, di ba? Bumibili ng mga puppies na ganito kamahal, sigurado ako na responsible owners sila. At hindi nila kasalanan na meron mga irresponsible owners. Nakakalungkot lang nang dahil sa kanila meron mga nagsasuffer na aso. Nakasuporta ako sa Adopt, Don't Shop. Pero hindi ibig sabihin nito na gagawin nating ego-based. Gagamitin nating sandata ang pag-aampon ng aso. Dahil lahat ng tao ay merong karapatan na pumili at bumili ng aso na gusto nilang alagaan. Pwede naman tayo mag-focus sa kanya-kanya nating mga alaga, di ba? Yun lamang po at maraming salamat sa panonood ng videos ko. God bless.